Matapos ang lahat ng sakit, maling akala at matagal na pagtitiis, sa wakas nagbunga rin ang laban ng pag-ibig. Mga katropa, ihanda ang panyo at ihanda ang puso. Ngayong araw, sasamahan natin si Christine sa kanyang pinakaabangang paglalakad patungo sa altar ng Saint Archangel Church. Hindi na sa pilitan, kundi bukal na bukal sa puso. Kasama ang pamilya, ang makukulit na triplets, at ang lalaking hindi sumuko sa kanya. Panoorin at pakinggan natin ang napakasayang panimula ng Forever ni na DJ at Christine. Simulan na natin. Christine POV. Matamis akong nakangiti habang pinagmamasdan ang sarili ko sa salamin. Suot ang wedding gown ko at hindi makapaniwala. Today is my wedding day sa exact 9 a.m. sa Saint Archangel Church. Sa sobrang tagal kong pinangarap to, parang surreal. Hindi na ito tulad ng dati, hindi sa pilitan, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pagmamahal. Totoo na ito, bukal sa puso. Nakatayo ako sa harap ng salamin, tahimik pero sa loob ko ang ingay ng tibok ng puso ko, hindi maipaliwanag. Lahat ng emosyon nagsisiksikan. Kabado, masaya, kinikilig, ninenerbiyos. Mula sa refleksyon ng salamin, nakita ko ang mga magulang ko. Nakatayo sila sa likod ko, parehong nakangiti at sa mga mata nila, nakikita ko na proud sila. Lumapit si mommy, sabay yakap mula sa likod. Anak, ang ganda-ganda mo. Parang kahapon lang, baby ka pa namin. Sabay biro ni daddy, pero kita sa mukha niya ang pagpipigil ng luha. Ngayon may sarili ka ng pamilya. Yumakap ako sa kanila. Panandali ang yakap lang pero sapat para maipasa nila sa akin yung lakas ng loob na kailangan ko. Hindi pa man ako nakakabawi sa emosyon at sabay-sabay na dumating ang triplets. Mami! Sigaw ni Danaya habang tumatakbo palapit. Tumigil siya sa harap ko at napanganga. Her eyes wide. Para siyang nakakita ng fairy. Hinaplos agad ng maliit niyang kamay ang laylayan ng gown ko. Sabay tanong ng, Mommy, are you a real princess now? Napangiti ako at yumuko ng konti. Not a princess, baby. I'm a bride today. Magkakaroon po ba ako ng gown like that someday? Inosenteng tanong niya. Someday, kapag nahanap mo na yung right person who will love you the way daddy loves me. Sagot ko, tumango-tango siya at parang nag-iisip ng malalim. Tapos, ngumiti ng malaki. Okay, pero hindi pa ngayon Ayoko pa pong pakasal. Nagtawanan kami habang kumaripas na ng takbo si Dinaya palabas. Sumunod na ba agad si Nakael at Cole na parehong nagtuturo sa kanya na parang inaasar pa. Paglingon ko sa pinto may isa pang dumating. Si Lolo Francis kasama si Lola Patricia. Halos mapatakbo ako sa tuwa. Si Lolo ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Kung hindi dahil sa pagtutulak niya, sa paninindigan niya na dapat kong ipaglaban ang sarili ko. Baka ibang kwento ang sinulat ng buhay ko. Niyakap ko siya agad. Mahigpit yung yakap na tagos hanggang puso. Lolo, apo, sabay haplos sa buhok ko. Handa ka na bang maging Mrs. Benta Cortolet? Ngumiti ako kahit nangingilid ng luha ko. Lolo, kung alam mo lang kung gaano ko nagpapasalamat sa iyo. Umiling siya. Hindi mo kailangan. Basta tandaan mo, apo. Ang pag-ibig ay parang ligaw na bulaklak sa disyerto. Hindi mo inaasahan kung kailan mo siya matatagpuan. Pero kapag nakita mo na, huwag mo nang pakakawalan. Kasi minsan lang yun namumulaklak sa gitna ng kawalan. Hindi ko na napigilan. Tumulo ng luha ko sa kaligayahan. Ano yan? Sabat ni mommy na hinaplos ang likod ko. Huwag ka na munang umiyak at baka masira ang makeup mo. Mahaba pa ang araw. Nagtawanan kami pero punong-puno ng emosyon ang hangin sa loob ng kwartong yon. Huminga ako ng malalim. Pinagmasdan ko ulit ang sarili ko sa salamin. This time, hindi lang babae ang nakikita ko doon, kundi isang babaeng lumaban, nasaktan, bumangon at ngayon ay ikakasal na ulit sa lalaking mahal na mahal niya. At ready na ako na humakbang palabas, patungo sa simbahan, patungo kay DJ. Nasa loob ako ng bride's car, hinihintay ang hudyat ng wedding planner.
Sa labas, naririnig kong mahinang instruction ng wedding planner at inaayos ang entourage. Ang ilang boses, may konting halakak pero ako, nakafocus lang ako sa paghinga ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito kakaba. Ilang beses na kami nagmahalan, nasaktan, nagkasakitan at nagkaayos. Pero ngayon pa ako naguguluhan sa damdamin. Maybe because this is it. This is real. This is forever. Nang biglang bumukas ang pinto ng bridal car, alam kong it's time. Bride is ready, bulong ng coordinator. Bumaba ako, hinawakan agad ang gown ko para hindi matapakan. At doon sa labas ng simbahan, tanaw ko ang buong entourage. Ang bongga, tulad na tulad sa gusto ko. Ang bridesmaid ko suot ang dusty blue, satin gowns na may high slit at sweetheart neckline, classy pero fresh tignan. Ang groomsmen, naka-light gray tuxedos na may powder blue boutonniere, modern pero timeless ang dating. Napangiti ako nang makita ang triplets ko. Hindi nagpahuli. Si Kael at Cole ay parehong naka-ivory tuxedos, habang si Danaya, Diyos ko, she's a vision in a white. My mini bride, may headband na may konting perlas at soft tulle gown na parang fairy. Nakangiti siya habang inaayos ni Mommy ang bulaklak sa kamay niya. Ang simbahan, ang St. Archangel Church. Ang ganda, sa harap pa lang ng pintuan, naka-arc na white ang blush roses. May eucalyptus and baby's breath. Pati ang aisle ay may carpet na off-white at gilid-gilid ay may tall glass stands na may candles. Sa loob at bulaklak sa ibabaw. Ang loob ng simbahan, illuminated ng soft lights at chandeliers. Sa gilid ng altar, may mga hanging floral garlands na parang vines. Parang enchanted garden sa loob. Sinara nila ang pinto and then the door slowly opened again. Kasabay ng pagbukas ng pinto, tumugtog ang soft instrumental ng Can't Help Falling in Love. Live na tinutugtog ng mini orchestra sa gilid. Walang ibang tunog ko hindi musika. Bumuntong hininga ang mga tao at ang ingay ng puso ko. This is it. Nauna naglakad ang mga abay. Then, sumunod ako. Dahan-dahan ang bawat paglalakad ko. Parang bumagal ang oras, pero ang bilis ng tibok ng puso ko. Sa bawat takbang, nararamdaman ko ang bigat ng gown ko. Hindi lang dahil sa tela, kundi dahil sa dami ng emosyon na dala ko. Ang tray ng gown ko halos sumayad sa gilid ng aisle. Lahat ng mata nakatingin sa akin. Mga kaibigan ko sa showbiz, pamilyang Bentacourt, kamag-anak, mga co-doctors ni DJ, even old classmates, lahat nandun, lahat nakangiti. Pero ako, sa isang tao lang nakatingin. Nasa harap siya, katabi si Asriel at Uno. Parehong naka-black suit pero siya ang nangingibabaw sa suot niya. Crisp white tailored suit, may soft sheen ng tela at gold cufflinks. Napaka-classic ng bow tie. Neatly styled ang buhok pero ang mata niya ang napapansin ko. He was crying. Hindi yung tipong hagulhula ha. Tahimik lang na tumutulong luha niya sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Parang hindi siya makapaniwalang, ako talaga to. Ako na, ilang ulit niya ako sinaktan pero heto ako at bride niya ulit. At kahit ilang beses ko na siyang nakita, ngayon lang siya ganito kagwapo. Parang may sariling ilaw ang buong altar dahil nandun siya. Ang mga magulang niya nakaupo sa gilid, parehong nakangiti, parehong emosyonal. Hawak ni Mommy Sylvia ang kamay ni Daddy Dexter habang pinupunasan ng panyo ang gilid ng mata. Nasa tabi rin nila sina Lolo Francis at Lola Patricia. Sa likod nilang iba pang kapamilya. Ang mga kapatid ko, kompleto sila. Si Gemma, aboteng ang ngiti at si Dorina na makikita sa mga mata niyang saya para sa amin. At sa bawat takbang ko, mas lumalapit ako sa kanya. Nang tuluyan na ako huminto sa tapat ni DJ, pakiramdam ko na lambot ang tuhod ko. Pero hindi sa kaba kung hindi sa saya. Dahil sa sobrang bigat ng emosyong nararamdaman ko. Hi, sambit niya. Boses paos. You're breathtaking. Hindi ako agad nakatingin kay DJ. Napatingin muna ako kay Daddy Claude. Hawak niyang kamay ko at ramdam kong mahigpit na kapit niya. Parang ayaw niya pang bitawan. Tahimik siyang tumingin sa mukha ko tapos inabot ang kamay ko papunta sa kamay ni DJ. Napatingin siya kay DJ. At may saglit na katahimikan bago nagsalita si Daddy. DJ, Aniya, may hinahon pero matatag ang tono.
Alam ko na matagal ka nang may lugar sa puso ng anak ko. At ngayon, binibigay ko na siya sa'yo. Hindi lang bilang bride mo kundi bilang partner mo sa lahat sa hirap, sa ginhawa, sa bawat laban at tagumpay. Bahagya siyang ngumiti pero dama ko ang bigat sa puso ni Dad. Alagaan mo si Christine. Hindi dahil sa panahon na mahina siya, kundi dahil matapang siya. At ang tanging hinihiling lang niya ay yung taong hindi siya iiwan. Tinignan ni Daddy si DJ sa mata tapos tumango. Heto na siya, buong buo at handa. Panindigan mo yung salitang mahal mo siya ha, dahil hindi na ito laro, panghabang buhay na ito. Tumango si DJ. Pinapangako ko po, hindi ko siya bibiguin at mamahalin ko habang may hininga ako. At tuluyan na ngang inabot ni Daddy ang kamay ko kay DJ. Pagkakapit ng kamay natin, parang nawala lahat ng kaba, naglalakad na kami sa harap ng altar. Magkahawak, mag-asawa na kami pero pakiramdam ko mas totoo ngayon, mas buo, mas payapa. Sa harap ng pari, sa gitna ng mga kaibigan at pamilya, nagsimula ang seremonya. Mula sa reading, sa mga dasal at sa maiksing homily ng pari na punong-puno ng wisdom, halos hindi ko na marinig ang lahat. Ang naririnig ko lang ay ang tibok ng puso ko at ang presensya ni DJ sa tabi ko. Hanggang sa dumating na ang pinakahihintay kong bahagi, ang palitan ng vows. Tumalikod ako para harapin si DJ at nang tumingin ako sa mga mata niya para ako natunaw, huminga siya ng malalim. Ramdam ko ang paghinga niya, sabay nagsimula siyang magsalita. Christine Maris, ang dami na natin pinagdaanan. Minsan gusto na kitang bitawan. Pero sa huli, ikaw at ikaw pa rin. Today, I vow to stay, to fight for you, to laugh with you, to cry with you, to never walk away kahit mahirap na. I vow to love you, not just today but every ordinary day after this. Because you are my home and I will never stop choosing you. Namumuo ng luha sa mata ko pero pinigilan ko. Matamis akong ngumiti sa kanya bago ko binitawan ang marriage vows ko. DJ, naging komplikadong simula natin. Madalas hindi tayo nagkakaintindihan, nagkalayo at nagkasakitan. Pero kahit na ganun, ikaw pa rin ang dulo ng lahat ng kwento ko. Today, I promise na hindi lang ako magiging asawa mo. Magiging kakampi mo ko. Kaibigan, kaaway paminsan-minsan pero mahal ka pa rin. I'll remind you who you are kapag nakalimutan mo. At kung sakaling mapagod ka, ako magpapaalala kung bakit mo kailangang lumaban. I love you, always, and always. Tahimik ang simbahan, pero sa dami ng saksi parang kaming dalawa lang ang naroon. Pagkatapos ng vows, dumating ng huling bahagi. Ngumiti sa amin ng pari, tila ba alam niya ito ang hinihintay ng lahat. Tumikim pang pari bago nagsalita. Do you, Douglas John, take Christine Maris to be your lawfully wedded wife? I do, mabilis sa sagot ni DJ. Malinaw, buong buo at lalong walang pag-aalinlangan. Tumingin sa akin ng pari. And do you, Christine Maris, take Douglas John to be your lawful wedded husband? I do. Isang mabilisang sagot agad ang namutawi sa bibig ko, buong puso at buo ang loob. Now, I pronounce you husband and wife. Douglas, you may now kiss your bride. And right there, sa harap ng altar, habang nakangiti ang lahat ng mahal namin sa buhay, si DJ dahan-dahang lumapit, itinaas ang belo ko at sumilay sa labi niya ang ngiting tagumpay. Hinawakan ng magkabilang pisngi ko, saka niya dinikit ang mga labi niya sa akin. Walang pagmamadali, walang sobrang emosyon, pero ramdam ko yung pangako sa halik na simula ngayon at magpakailanman, ako ang asawa niya. Sa hacienda ginanap ang reception namin, hindi sa hotel o resort, kundi dito mismo sa hacienda nila, sa lupang kinalakihan niya at kung saan unang tumibok ang puso ko para sa kanya. Dito ko siya unang nakita, dito ko rin unang naramdaman kung paano magmahal ang batang puso ko. At ngayong gabi, dito kami nagsasaya bilang mag-asawa. Ang lugar binuksan para sa lahat, hindi lang para sa mga bisita namin sa syudad o mga kilalang personalidad, pati mga taga-sityo, taga-kapehan, staff sa hacienda, sa detalyeria at lahat invited.
Gusto naming maranasan nilang lahat ang selebrasyon. Sa gitna ng open space may malaking white tent na may hanging fairy lights, chandeliers at mga bulaklak na iba't iba ang kulay. May mga puti, blush at hints of peach na roses, peonies at eucalyptus. Sa ilalim ng tent may mahabang rustic wooden tables na may eleganteng setting candles sa glass holders, gold rim plates at fresh flowers na parang sining ng ayos. Ang dance floor ay nasa gitna, gawa sa polished wooden planks, pinalibutan ng maliliit na bumbilya sa paligid. Sa dulo naman, may mini acoustic band na live tumutugtog, soft and classic love songs. Nagsimula ng program, tawa ng tawang mga tao sa pag-games, pati mga matatanda hindi napigilang makicheer. Ang saya ng mga tao sa asyenda. Pero nang i-announce na ang first dance, parang lahat sabay natatahimik sa excitement. Tumayo si DJ, lumapit siya sa akin, inabot ang kamay ko. "Come here, Mrs. Bentacourt," he whispered. Nakangiti tinabot ko ang kamay niya. Hawak kamay kami na pumunta sa gitna ng dance floor. Tumugtog ang Perfect ni Ed Sheeran acoustic version at parang biglang naging ibang mundo ang paligid. Humawak siya sa bewang ko, ako sa batok niya. Nagtagpo ang mga mata namin. Sa mga mata namin walang ibang mahalaga kundi kami. Parang nag-slow mo ang paligid. Parang kami lang ang gumagalaw sa gitna ng napakagandang gabi. Ramdam ko ang bawat takbang, bawat paghinga, bawat pagtibok ng puso niya at habang sumasayaw kami. Then, dahan-dahan kaming umiikot ni DJ sa gitna ng dance floor. Mainit ang palad ni DJ sa likod ko at bawat dampi ng hininga niya sa gilid ng ulo ko ay parang binubura ang lahat ng pagod sa mga nakaraang taon. Bumaba ang kamay niya sa bewang ko. Mas dinikit niya ako sa katawan niya at sa isang sandali pa ay may binulong siya. You know what? Kahit ikasal pa tayo ulit ng 10 beses, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Natawa ako pero hindi ko mapigilang kiligin. Grabe ka, bulong ko, ngumisi siya. Bakit? Totoo naman. Pero tumingin siya sa mata ko at may ngiti pero may nakalikulitan. Next time, si Christine naman tayo magpapakasal para habang naglalakad ka sa aisle, may alon sa likod mo. At wala kang choice kung hindi suot yung two-piece gown na so gusto ko. DJ! Mahina ko siyang kinurot sa tagiliran niya sabay tawa. Totoo. Huwag kang ganyan, Mrs. Bentacourt. Noon pinagpapantasyahan lang kita. Ngayon pa na may karapatan na akong gawin ang gusto ko sa'yo at sabay kaming natawa. Pero ilang sandali lang, in-announce ng host ang susunod na bahagi ng program. Ang mensahe mula sa ama ni DJ. Inalalayan akong muling maupo ni DJ. Tumayo si Daddy Dexter, dalang isang baso ng wine. Tahimik ang buong paligid, lahat nakikinig. Hindi ako magaling magsalita, pero ngayong gabi gusto kong sabihin, "Anak, I'm so proud of you." DJ, sa lahat ng pagkakamali ko bilang ama, siguro may isa akong tamang nagawa. Ang palakihin ka na may tapang magmahal. At Christine, thank you for teaching my son how to be gentle. You brought light to this family. Ngayong buo na kayo, buo na rin ang puso ko. Tahimik ang lahat pero sa tahimik na yon, may kirot at saya sa dibdib ko. Sumunod na tumayo ang mami ko, si Mommy Maria. Lumapit siya sa harap. Mahigpit ang hawak niya sa mic pero ang mga mata niya malambot at puno ng emosyon. Christine, anak, ilang beses na kitang pinilit tumayo. Ilang beses kitang inakay pabalik sa sarili mo. Pero ngayon, hindi ko na kailangang gawin yon. You found your person. Someone who looks at you like you are his miracle. DJ, thank you. Hindi ka lang naging asawa sa anak ko. Naging anak na rin kita. Lumuha si Mommy habang naglalakad pabalik. Hindi ko na rin napigilan. Si DJ, hinagod lang ang likod ko. Puntahan natin sila mamaya. Bulong niya. Tumango ako. Sunod na nagbigay ng speech, si Dad. Seryoso pero nakangiti, yakap si Mommy na naging emotional bigla. Kung dati anak, hawak kong kamay mo habang natutulog. Ngayon siya nang bahala sa'yo. Pero anak, kahit kailan, nandito lang kami. Pagkatapos ay si Lolo Francis ang nagsalita na kahit may edad na, matikas at gwapo pa rin ang aking lolo. Wala na ako mahihiling pa. Isang babaeng matapang, isang lalaking totoo. Kayong dalawa ang bunga ng mga dasal ko. At Christine, Apo, you did well. Very well. Basta tandaan yung dalawa ha. Ang pag-ibig ay parang punong kahoy.
Kahit na anong unos ang dumaan, kung malalim ang ugat ay hindi matitinag. Salamat at pinili mong manatili sa puno na ito, mga apo. Napasandal ako sa balikat ni DJ. Parang bibigay ang puso ko sa mga mensahe nila. Sumunod, ang ilang kaibigan ko mula sa showbiz ang nagbiro, nagpatawa, nagbigay ng blessings, pati si Ashril at Uno. Siyempre hindi nagpahuli, napuno ng halakakan ng lugar, kahit na si Gemma at ang manager ko. Pero ang pinaka-highlight, ang speech ng triplets. Meron din pala sila, umakyat silang tatlo sa maliit na stage. Si Kael ang may hawak ng mic, si Cole may papel sa kamay, si Denaya nakangiti lang at naunang magsalita si Kael. Hi everyone, I'm Kael and these are my brother Cole and our only sister Denaya. We just want to say thank you po sa lahat, but most of all to mommy and daddy. Si Cole halatang kabado pero binasa pa rin ang speech niya. Thank you for teaching us what love looks like. Hindi perfect pero totoo. Thank you for fighting and staying, for not giving up on each other. Kahit nag-aaway kayo minsan. Si Denaya inagaw ang mic, seryosong muka. Thank you, Mommy, for loving Daddy. And thank you, Daddy, for loving Mommy and for giving us a new baby soon. Napahiyaw ang lahat sa huling sinabi ni Denaya. May tumili, may tumawa, sigawan. Si DJ napasapusa noon niya, natatawa. Ako naman halos lumuha sa tuwa. Kinuha ulit ni Kael ang mic. Mommy, Daddy, we love you always and always and we'll always be your babies, okay? Hani at may pakindat-kindat pa, sabay silang tatlong sumigaw. Happy wedding! At sabay-sabay din silang tumakbo pababa ng stage papunta sa amin. Lahat ng tao nagpalakpakan. Ang iba, nagpunas ng luha at ako hinagkan ko silang tatlo at sa gitna ng gabi habang pumapalakpak ang lahat. Habang tumutugtog ng susunod na kanta, habang humahampas ang hangin sa sanga at kumikislap ang ilaw sa itaas. Alam ko. Sandaling natahimik ang lahat pero sapat para marinig ang pintig ng puso ko habang nakatingala ang lahat sa kalangitan at baglang may sumabog sa kalangitan. Ang unang fireworks, isang pulang bulaklak sa itim na canvas ng gabi. Kasunod pa nito ang bughaw, lila, ginto, isa-isang sumisilip, isa-isang bumabagsak na parang mga bituing nahuhulog mula sa langit. Napatili si Denaya. Wow, Mommy! Look! Karga ko siya. Si DJ naman ang may hawak kay Kael sa kaliwa at kay Cole sa kanan. Tumingala rin siya at kahit na madilim, kita sa mukha niya ang ngiti ng isang lalaking buo ng mundo niya ngayon. Tumitingin ako sa kalangitan pero sa totoo lang, mas gusto ko siyang pagmasdan. Mas gusto kong makita ang refleksyon ng fireworks sa mga mata niya kaysa sa aktual na liwanag. Nararamdaman ko ang braso niya sa balikat ko. Wala siyang sinasabi pero sapat na yon para maramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal. Hanggang sa napalingon siya sa akin. Nagtagpo ang mga mata namin. Lumapit siya sa tenga ko tapos bumulong siya. Dahan-dahan at ubod ng lambing. I love you so much. Ngumiti ako pabalik sa kanya at sa mahinang tinig, sinagot ko rin siya. I love you too. Muling sumabog ang liwanag sa langit at mas malakas, mas makulay at sa gitna ng putok ng mga paputok at hiyawin ng mga tao, magkakatabi at magkakahawak ang mga kamay namin kasama ang triplets, isang buong pamilya na puno ng pagmamahal sa isa't isa. At kung meron man na mas magandang ending pa kaysa dito, hindi ko na alam kung ano yon. Bastang alam ko, this is it. This is my ever after. Ay, nakaka-good vibes, hindi ba? Mula sa iyakan sa simbahan hanggang sa pasabog ng fireworks sa asyenda kasama ang triplets. Totoong walang kapantayang saya kapag ang pag-ibig sa wakas ay nahanap na ang tamang panahon. Pero bago tayo magpaalam sa episode na to, anong aral nga bang maiuwi natin mula sa kwento ni Christine? Ang tunay na pag-ibig, hindi yan sinusukat sa kung gaano naging perpekto ang simula. Sinusukat yan sa kung gaano kayo kahandang lumaban, magpatawad at manatili kahit na naging komplikadong gitna. Parang sinabi nga ni Lolo Francis,
kahit na anong unos ang dumaan kapag malalim ang ugat ng pagmamahal nyo sa isa't isa, kailanman hindi kayo matitinag. Kaya para sa'yo na nakikinig ngayon na baka nasasaktan o naghihintay pa sa sarili mong happily ever after, huwag kang mawawala ng pag-asa. May tamang oras ang lahat. Salamat sa pagsama sa atin ngayong araw. Huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong mga reaksyon sa kasal ni DJ at Christine. At mag-subscribe na rin para sa susunod pang mga kabanata. Ito ang inyong lingkod na nagpapaalala. Magmahal ng totoo at huwag matakot maghintay. See you sa susunod na episode.